hapon. Linggo tayo ngayon. Tinutuloy ko na itong closet na maliit. Ayan lang ang height nya, oh. Ayan. Halinggang dibdib. Lampas. So ito yung susuot dun sa ilalim ng loft bed na ginawa natin. Tapos ito yung mga rail nya. Ito muna yung ikakaltas ko dito sa mga board natin. Ito yung sa bottom nya dito. Bali ito yung sa ibaba. Ito. Yan. Tingnan nyo. Magkaiba yung ano nito, yung kanal. Ito yung sa taas, yung malalim. Tapos ito yung sa baba. So iro-router natin ito para ito yung bumaon dito. Tapos ito yung mga slide nya. Yan. Ito yung sa baba. Ito yung gagapang dito. Yung i-slide dito. Yan. Yan. Tapos ito yung sa taas. Yan. Ito naman. Dito yan nakakanal. Yan. Dito. Tig ano to ha. 300 yung isang set nito. Pares na. 2 meters ang haba. Yan, isang pares lang binili ko dahil maiksi lang naman to. Puputol lang tayo. So dalawa yan yan. So dito, isa dito. Tapos itong mga slides na to, tig 80 pesos per pares. So kailangan natin ng 4 na pares. Kasi kada pinto, 2 pares na yan eh. Yan, tapos ito yung handle. Yung mga handle na gagamitin dito kailangan nakabaon din dito sa ating plyboard. Hindi ubra yung mga handle na nakaano kasi babangga yun eh. Ayan, okay. Nakakanal to. Nalistonan ko na. Ayan, nilisto na lahat yan. Ano ko muna, i-router ko muna ito. So medyo umaambon-ambon pa, maliwanag naman. Ay yun dun, medyo madilim. Huwag muna sanang lumakas. Ayan yung aking supportive na Black Ninja. Morning daw, hapon na. Kagigising mo lang eh. 3:50 na. Alas 3 na ako nag-start dahil bumawi muna ako sa pahinga. Kape muna tayo siyempre. Coffee break muna.
Okay, ito na, nakaltas ko na. Yan o. Ang taas naman yan. Grabe, ang dilim. Hindi ko muna si Black Ninja. Andun sa farm. Good morning. Lunes na naman. Hindi ko natapos yung ginagawa kahapon dito dahil bumagsak yung malakas na ulan. Yan na, ikaltas ko lang yung mga railing ng ano, yung sliding. Mamaya ako na ituloy. Umulan eh. Istorbo tayo ng ulan. Dito na yung dalawa. Yan si Jason. Pinagtag natin. Tara. Matahan na labot? Itong maka-crates. Diyan maka-crates. Good morning ulit. Late na tayo. Wala si Tata rin eh. Flat siguro yung bike. Hindi nakarating. Tatawagan ko. Nakapatay yung cellphone eh. Nakadali ako nitong ano, yung mga abang dito. Napeke ako, wala pala. Ano siya? Wraps lang. Hindi naman tumuloy doon. Sinuotan ko nitong guide wire. Wala, barado. Ayan oh, gandun lang. Ayan. Oh, wala na. Tapos sinubukan kong sundutin ng ano, ng tubig. Tingnan nyo. Lalabas doon sa kabila. Ayan oh. Ibig sabihin magkadugtong ito. Magkadugtong. Nakapinaikot lang ito. Ay. Fake lang. Fake siya. Yung 3/4 yun doon sa ilalim wala rin eh. Mas mababaw yun eh. Nilagay lang para may makita dito ng ano, inspector. Ayan oh, wala na, wala. Ayan oh. Oh. Hanggang dun lang oh. Hanggang dito lang. Nilagay lang dyan. Tapos yun binali lang para may maipakita sa ano, sa inspector. Ayun ako. So, wala na yan, di na tayo makakakuha ng access dyan para sa outlet. Hanap tayo ng ibang option nito. Yan yung sa ano, sa ilaw wala tayong problema dito, sa loob lang tayo kukuha diyan eh. Madali lang kumuha ng ano diyan. Access. Ito lang. Opo. Yan yung isang outlet. Pwede tayong dito kumuha. Magsisinsil tayo dito, papalabas doon para makakuha tayo ng source dito. Yung pangatlong option ay pangalawang option yung kamukha ng ginawa na yun, no? Naka-trunking tapos pinagapang sa kisame, kaso medyo pangit lang tingnan yan, na-expose. So dito na lang tayo, medyo mag-aalikabok lang tayo dito dahil mag-grind tayo dito, tapos sisinsil tayo palabas. Ang kapal pa naman ng ano nila, sais yung hollow block. Yun lang ang pinaka the best way na gagawin natin dito sa outlet. Ito yung pinaka malapit eh. So mag-grind tayo doon, bubutas tayo dito palabas para magkaroon ng supply yung outlet natin sa labas. Hindi naman tayo pwedeng kumuha dito sa ilaw eh, mababang amperahe lang yan sa ilaw eh. Kukuha tayo dun sa outlet, sa mga CO o yung mga common outlet. Yun na 20 amperes yung ano nun eh. Dalawa lang yung circuito nito eh. Isa sa ilaw, sa mga outlet. 16 amperes yata yung sa mga ilaw, 20 na sa outlet. So yun, dito ko na lang siguro palalabasin. Tapos dito na mag-grind sa labas para dito na lang. Ayan. Hindi na dun. Tapos pagdating dito underground. Yan, dapat ma-settle natin tong araw na to yung ano na yan, yung mga outlet na yan para solve tayo sa isang problema na yan. Tapos i-repair na lang yung sa loob nun. Madali lang naman yan.
mamasilyahan na lang yung ano, pinagplasteran. Ang ganda pa naman sana ng ano dito, tututok ka lang dyan, oh. Kaso wala eh, napeke tayo. Tatanggal na kami ng forma para mahubad-hubaran na natin. Ano kayang nangyari kay Apo rin eh? Okay na, nai-layout ko na. Yan na. Bali dito tayo lalabas dyan. Sana hindi tumama sa ano, poste. Yan, mas madali dito kaysa doon sa tayo magano, mas gipit doon eh. At least dito paglabas na yan dito, bababa lang diretso na doon sa may mga ano natin, outlet. Yan, dito siya lalabas yan. Okay, update tayo. Alas 10:05, i-break lang kami. Nahubaran ko na din yung isang ano, yung isang portion dito. Ayan oh. Napakalinis. Ang ganda-ganda ng pagkakabuhos. Tingnan niyo naman, solid na solid. Makikita ang ampaw. Tapos ito, napag-grind ko na rin kay Jason. Ayan. Solve na tayo dito. Okay na. Ayan, nabutas niya na rin papunta doon. So ano na, wala na tayong problema dito. May source na tayo. So pagka na-plasteran yan, i-repaint na lang yan, i-skim coat. Tapos yung dito nyan, kukuha rin ako dito nyan para hindi na ako mag ano sa taas. Kasi kung kukuha tayo ng source sa taas, magbubutas pa tayo dito sa ano eh, dito sa kisame. So yung switch dito sa labas, yung ilaw dati na ito na, ayan. So kailangan natin yan, yung kanyang yung live nya, yung line. So dito yung pumasok, ayan. So para hindi na tayo magbutas dito, dito na natin kukunin. Bubutas na lang tayo dito, palalabasin natin dito. Ayan, madali na yan. So solve yung problema natin sa electrical. Yun, nadali ako ng mga peke na yon. Alang iya talaga oh. Ay nako. Kaya pala nung binuksan ko yung panel, wala naman lumusot doon. Wala naman pala talaga. Props lang. Ayun, kumakain yung dalawang tropang subo. Ayan o, si Jason. Talagang ayan, namimiss ko kay Jason eh. Yung pagka break time, kanin. Wala pa si Brian yan. Sayang, di pumasok si Tata rin eh. Na-plasteran na sana yung sa taas oh. Tapos pinalimas ko kay Calvo yung ano, yung slab natin sa taas kasi pumondo yung tubig, umulang kagabi eh. Naansitadahan na yan magkabila, tapos sa harap may sukalo na rin. Ayan, nakulong yung ano, yung tubig. So ayusin ko muna yung pinaka drain yan, idudugtong ko para hindi pa mahaya ng tubig. Kailangan natin ng elbow na didos. Press yung nadala ko dito, mayroon ako sa bahay eh, nakakalimutan. Bili na lang ako mamaya. Tapos mamaya mag-uuwi na naman tayo ng ano, pinagbaklasan na forma. Dami ayan oh. Kailangan maibiya ito, makakakuha ng ano, ng permit na naman. Titira lang tayo ng konti para sa poste dito sa harap, para dun sa gate. Kahit isang pares lang para di gaano marami yung ano, nakakalat dito.
Ayan, oh. Malinis na. Ang linis. Hatid ko muna itong mga pinagbaklasan. Yan, nakakuha na rin ako ng ng gate pass para sa pull out natin. Okay, tara. Break time. Yan, mag-alas 12 na. Ito na ako sa bahay mananghalian. Mabigat-bigat din, ha. Ano ko pa? Sir, ito. 2x2. Ilan lahat yan? 2x3. Ilan lahat yan? Hindi ko na i-specify dyan, sir, kung ilan eh. Hindi ko na binilang. Tapos ito, pergolic board. Pinolik yan. May kasama pa yan, may babalikan pa ako yung mga tubular. Tubular. Oo, So, tsaka wala pa to. wala pa yan. May mga 2x2 pa rin na natitira. Oh, sige. Hindi kasi kasya eh. Okay, thank you. Na-discarga ko na yung mga kahoy at forma. Dito lang nilagay muna sa loob. Hindi na kasya dun sa kabila eh. Saka ako na ayusin. Dami mga natira pa dun. Mga ibang kahoy pa dun na mga maiiksi. Kasama ko si Mahal. Okay, tara na. Ayan, okay na. Nasolve ko na yung isang problema sa abang sa outlet. Ayan. May mga wire na rin. Ayan, oh. Standard yan na number 12. Ayan. So pumasok na yun doon at kukonect na siya sa outlet doon, pero hindi pa yan nakatap. Tapos ito okay na rin. Ito yan ang yung galing sa loob. So kukuha na lang tayo ng isa niyan doon, kasi ito yung existing dati dito na ilaw. Ayan. So kukuha na lang tayo ng isa dyan dahil meron na tayong isa dito. Ayan. Ito trace na lang natin kung alin yung tumakbong linya doon sa dalawa na yan. Ayan, solve na yung ating problema sa mga wiring. Nagawan din ng paraan. Napeke kasi ako dito, oh. Grabe yung mga ginawa nila. So ayon kay madam, 4 na ilaw daw na pin light. Ewan ko kung ano pa itong existing na to. Yung dati gusto ni nanay ilagay pa rin daw isa lang dito sa gitna. Pwede naman isa doon tapos 4 dito. Bali magti-trigang na lang tayo dito. Pero dalawa na yung inilagay kong box. Kasi balak daw ni Ma'am Janet lagyan ng ceiling fan. So inabangan ko ng isa para pagka nagpalagay siya ng ceiling fan, may may paglalagyan na ng switch. Ayan. Diskartehan na lang ng maglalagay. May makukuha na naman siya ng dyan, source. Break time muna tayo. Okay, ano pala dito? Lemon square. Kape. Kahit mainit. Kape. Palaban si Jason sa unang araw. Palaban sa pagsisinsil. Matigas din yung Ngayon ito pala kung bubuhayin ito. Yun na rin ang switch niya sa loob. Lalagay tayong trigang dito.
para dun sa bali tatlo ito eh, yung post lamp, tapos yung dito, tapos yung apat dito sa loob pin light. Isang switch lang yan, isa doon, isa sa ano post lamp, tama, 3 gang. Okay, let's go. 4:15. Sana makapasok na bukas si Tata Rene. Kung pumasok sana siya ngayon, no? Alos tapos na yung plastering. Kakanto na lang sana ng ano, mga poste. Linis-linis lang ng konti. Marami tayong nakakampus ngayon. Malinis na yan. Apakatibay. Kaliit-liit lang eh. Ang cute tingnan eh, oh. Tingnan nyo naman, 3 yung biga. 6 na poste. So ang sukat nito, ulitin ko lang, 3.5 by 5 meters. Yung 5 meters nito kasama na yung naka overlap niya na 15 na to. Mula doon sa may wall doon, tapos 3.5 yung labas. Meron namin yung tirang ano, pinolik. Lapit na tayo. Yung nga itong buhay ang buklat mo, yung banda kayo eh. Ay, nakarating din.